Ako ay isang painting vlogger. Upang magpasalamat sa aking mga taga-subaybay, pumayag akong magkaroon ng espesyal na biyaya para sa aking milyong taga-subaybay. Nag-live ako ng laro, puno ng sigla ang silid, at baliw akong pumipindot sa kristal ng kalaban. Sumisigaw ako, yakap-yakap bigla. Isang pares ng brasong parang garing ang yumakap sa akin mula sa likuran. Kasunod, si Lin Wanyu na nakasuot ng bathrobe. Inilapag ang kanyang baba sa aking balikat. Ang boses ay tamad at maamo, ngayon, ganito ang pag-live. Sa sandaling iyon, pumutok ang kristal sa laro at ako ay natulala. Ang mga taga-subaybay sa livestream ay lalong nabaliw. Halos reflex, agad kong pinutol ang live signal. Lin Wanyu, nagli-live ako. Itinulak ko siya papalayo, takot na takot. Ngunit siya ay tila walang pakialam, sinuklay ang basang buhok at sinabing walang ingat. Ano? Bituin, mawawala na ako. Agad kong niyakap. Ang aking sarili, mahina at walang magawa. Tapos na, mabubuli ako ng mga taga-subaybay ni Lin Wanyu. Mabilis na pumagitna sa aking isipan ang mga larawan ng mga bayaw na nasa trending, hinahamak ng lahat. Ilang sa kanila ang pinagpala. Pumikit ako ng mahigpit, sinusubukang maranasan ang huling katahimikan. Bukas, baka may stalker na dumaan sa internet para patayin ako. Jen Xiaobay, ayaw mo bang maging public tayo? Hindi ako nakuha ni Lin Wanyu, sa halip ay may bahid ng hinanakit sa kanyang boses. Kakaligo lang niya, ang dulo ng kanyang mga mata ay namumula dahil sa singaw, nakatago sa ilalim ng kanyang makakapal na pilikmata. Kapag siya ay kumukurap, ang pamumula na iyon ay parang pakpak ng paru-paro. Ang mga patak ng tubig sa kanyang buhok ay dumudula sa kanyang matalim na pisngi, tutulo sa kanyang pinong collarbone. Lumulon ako. Umiling at hindi siya matingnan. Bakit hindi ka magsuot ng maayos? Natigilan si Lin Wanyu sa aking tanong. Habang nag-aalis ng makeup, ipinahid niya ang kanyang basang buhok sa aking liig hanggang sa mangati ako at magmakaawa. Saka lang niya ako pinatawad, ngunit kinagat niya ang dulo ng aking tainga bilang parusa. Jen Xiaobay, ako ay 29 taong gulang ngayon, 9 na taon na tayong magkasintahan. Ngayon ang 3,300 araw. Nagkakilala kami ni Lin Wanyu noong high school. Siya ay lumipat sa aming paaralan noong 2nd taon niya ng high school mula sa ibang bansa. Noon, siya ay kumukuha na ng mga pelikula. Pagpasok sa set, bihira na siyang pumasok sa paaralan. Madalas, ako ang nagdadala ng kanyang takdang aralin pauwi. Sa aking alaala, noong hapon na yon, binuksan ng batang si Lin Wanyu ang pinto. Ang sikat ng araw ay bumuhos mula sa kanyang likod. Dumaan sa maliliit na butas ng kanyang buhok, at pinapaliwanag din ako noong mga panahong iyon. Salamat. Ang kanyang boses ay malambot at mahina. Pero matagal na akong hindi pumapasok sa paaralan. May mga tanong akong hindi masyadong alam. Pagkatapos kong sagutan, pwede ko bang ipadala sa iyo ang mga sagot? Sabi ko, at kinuha ko ang kanyang libro para kunan ng larawan. Ngunit si Lin Wanyu ay nagtaas ng kamay sa pintuan, ang kanyang mga mata ay tuso. Ang ibig kong sabihin ay, kung may oras ka, pwede mo ba akong tuluan, class president? Hindi maikakaila, si Lin Wanyu ay isang likas na aktres. Marahil alam niya na mahina ako sa ganoong paraan. Sa maraming pagkakataon pagkatapos noon, ang kanyang mga pag-aalaga sa akin ay may bahid ng pag-arte. Unti-unti kong hinikayat, dumami ang pagpunta ko sa bahay ni Lin Wanyu. Mula 1 beses 1 linggo, naging 3 beses. Siya ay matalino, mabilis siyang natuto. Isang summer vacation lang, naabutan na niya ang klase. Dahil sa pagkakataong pumunta sa kanyang bahay, nakatakas ako sandali mula sa aming mapang-aping tahanan. Pagkatapos nito, makakapasok na ako sa paaralan. Hindi na kailangan pang mag-abala sa iyo na pumunta rito. Sa araw na natapos ang tutorial, si Lin Wanyu ay sumandal sa pintuan at sinabi ito. Noon ay malapit na sa 7:00. Ito ang pinakahuli kong pag-uwi mula sa pagtuturo sa kanya. Tumingin siya sa labas, madilim na ang langit. Isasama na kita pa uwi, delikado ang maglakad sa dilim. Huwag na, kaya ko nang mag-isa. Agad akong tumanggi. Mas ligtas ang 2 tao kaysa isa. Malapit lang ang bahay mo sa akin, ilang haklang lang. Hindi niya tinawag ang kanilang driver, lumingon siya sa kanyang mga magulang at sinabing, aalis muna kami at hinila ako palabas. Iyon marahil ang unang pagkakataon na nagkahawak kami ni Lin Wanyu. Ang kamay ng dalaga ay mainit. Ang pinong texture ng kanyang palad ay sumasabay sa aking palad, tilabat. Humihila sa aking kumukulong dugo. Ang aking mukha ay namula dahil sa hangin ng tag-init. Tumingin ako kay Lin Wanyu. Ang mga labi ng dalaga ay may bahagyang ngiti. Nang tumingin ako sa kanya, parang naramdaman niya ito at tumingin din siya sa akin. Sa ilalim ng kanyang mga mata, ay naglalaman ng isang malawak na kalawakan ng mga bituin. Ito ang tag-init, ang bango ng sampagita ay pumasok sa hardin ng aking puso. Gayunpaman, ang romantikong sandali na ito ay sinira ng isang malakas na pagbasag ng baso na nanggaling sa aming bahay. Ang aking ama ay nag-asawa ng aking stepmother. Mayroon silang isang anak, 4 na taong gulang pa lamang.
Pagkatapos ng kasal ng aking ama at stepmother, patuloy pa rin ang kanilang pag-aaway. Hindi ako gusto ng aking stepmother. Dahil ang kanyang ama ay palagi siyang ikinukumpara sa kanyang yumaong ina, narinig ang matinding pagtatalo sa loob. Binitawan ko ang kamay ni Lin Wanyu at huminto. Dito na lang tayo. Salamat. Ayos ka lang ba? Itinuro ni Lin Wanyu ang bahay ko. Kung gusto mo, maglakad pa tayo ng ilang ikot. Parang hindi ligtas ang loob ngayon. Ilang beses na akong pumunta sa bahay ni Lin Wanyu, hindi ko pa narinig na nag-away ang kanyang mga magulang. Mabuti ang relasyon ng tito at tita. Kaya marahil hindi maintindihan ni Lin Wanyu ang sitwasyon ng pamilya ko. Para sa akin, normal lang ang pag-aaway. Kung walang pag-aaway, iyon ang kakaiba. Ayos lang, umiling ako. Pumasok ako. Sa ilalim ng nag-aalalang tingin ni Lin Wanyu, umuwi ako. Pagpasok ko pa lang, niyakag ako ng aking nakababatang kapatid na si Jiang Xue, nanginginig siya. Kuya, natatakot ako. Tinapik ko ang kanyang likod. Narinig ko ang sigaw ng aking stepmother mula sa itaas. Jiang Xue, bakit mo siya niyayakap? Kawawang walang utang na loob, lumalabas ang siko mo, di ba? Lalong humigpit ang yakap ng aking kapatid. Talagang takot na takot siya. Pamilyar na pamilyar ako sa takot na yon. Ngunit ano ang magagawa ng isang anak kung nag-aaway ang magulang? Inilagay ko siya sa likod ko. Makalipas ang ilang sandali, ang stepmother ko sa itaas ay hinila ng aking ama papasok sa kwarto. Ang kapalit ay mga hiyaw na lalong lumalakas. Tiningnan ko ang walang laman na hapagkainan. Tinanong ko ang aking kapatid, kumain ka na ba? Umiling si Jiang Xue. Noong lumabas ako kasama si Jiang Xue para kumain, nakita ko si Lin Wanyu na nakatayo pa rin sa may pintuan ng bahay ko. Hindi siya umalis. Nang makita niya akong lumabas, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ayos ka lang ba? Bago pa ako makasagot, sumilip ang maliit na ulo ni Jiang Xue mula sa likod ko. Sino ito? Ito. Nang marinig ang salitang ito, biglang nagdilim ang mukha ni Lin Wanyu. Pinigilan niya ang kanyang galit. Sa daan, pinatawag niya si Jiang Xue na ate sa kanya. Patuloy niyang itinutuwid ang tawag, hanggang sa bilhan niya si Jiang Xue ng ice cream sa kalang matamis na nagbago ng tawag si Jiang Xue. Tinawag siyang iate. Sa parke, si Jiang Xue ay nasa slide. Si Lin Wanyu at ako ay nakaupo sa tabi. Salamat. Ito ang ikalawang pagkakataon ngayong araw na humingi ako ng tawad sa kanya. Natawa si Lin Wanyu. Hindi naman ako makatulog, ituring na lang nating paglalakad. Hindi niya masyadong tinanong ang tungkol sa bahay ko. Tahimik lang siyang sumama sa akin na damhin ang simoy ng gabi. Walang nagsalita sa amin hanggang sa muli niya akong ihatid pauwi. Saka siya nagsalita, may seryosong tono, Jiang Xiaobai. Dahil nakilala kita, umaasa ako na mas higit kang maging masaya kaysa sa iba. Jiang Xiaobai, magpakasal tayo. Ang 16 na taong gulang na si Lin Wanyu noong 13 taon na nakaraan. At ang 29 na taong gulang na si Lin Wanyu ngayon ay nagtagpo sa aking paningin. Inilubog niya ang kanyang ulo sa aking leg. Ang boses ay may kaunting pagsusumamo, pakiusap, tanggapin mo ako. Pakiusap. Ngunit ang aking pamilyang pinagmulan ay nagbigay sa akin ng matinding takot sa kasal. Natatakot akong mabuhay tulad ng aking ama. Natatakot akong hindi makayanan ng buhay may asawa ang pang-araw-araw na paghihirap. Higit sa lahat, natatakot akong hindi ako ganun kamahal ni Lin Wanyu. Hindi ba maganda ang estado natin ngayon? Hindi pa natatapos ang sasabihin ko, naputol ito ng isang mabilis na ring ng telepono. Ang kausap ay si Ate Zhang, ang manager ni Lin Wanyu. Baliw ka ba? Tingnan mo ang trending list, ang galit ni Ate Zhang. Parang lalabas mula sa kabilang linya. Binuksan ko ang aking telepono. Tiningnan ko ang trending sa text list, #lovelife ni Lin Wanyu, #, nagtatawag babi si Lin Wanyu, # namulaklak ang bato ni Lin Wanyu, #, boyfriend ni Lin Wanyu, #, sumabog na ang trending. Binitawan ako ni Lin Wanyu, mainipin na pinisil ang kanyang noo, at mahinahong sinabi sa telepono. I-public na lang. Pagkatapos ibaba ang tawag, marahang hinali ng kanyang daliri ang aking buhok. Isang sulyap lang at nagkatinginan kami. Sa kanyang mga mata ay purong tapat na pagmamahal. Itinago ko ng napakatagal. Dapat nang i-publish. Matapos i-post ni Lin Wanyu sa Weibo, biglang dumami ang followers ng aking account sa isang gabi. Kaya hindi ko natanggap ang inaasahang pangungutya, ngunit marami pa ring negatibo. Para iwasan ang mga baliw na fans at paparazzi, kailangan kong ihinto ang trabaho at magtago sa aking bahay. Lahat ng kurtina ay nakasara. Hindi ko na alam kung umaga o gabi. Ganito ako sa nakakulong na espasyo sa loob ng isang buong linggo. Nagsimula akong mag-isip ng kung ano-ano. Kung sakaling magpakasal kami, ganito ba ang magiging buhay ko sa hinaharap? Noong graduate school ako, gumawa ako ng account. Inabot ng 5 taon bago ako naging 1 milyong follower na blogger. Nagkaroon ako ng matatag na kita. Umalis ako sa nakakatakot na bahay na yon. Pinapangarap ko ang kalayaan. Ngunit kung magpapakasal ako kay Lin Wanyu, ang lahat ng aking bagay ay patuloy na mababantayan.
Nang bumalik si Lin Wanyu upang hanapin ako, ito na ang ikawalong gabi. Jiang Xiaobay, tumingin si Lin Wanyu sa akin na nakaupo sa tabi ng bintana. Pasensya na. Umiling ako. Binuksan niya ang dala niyang lalagyan ng pagkain. Nagmadali ako ng sobra. Hindi ko inaakala na mangyayari ito. Darating din naman tayo sa puntong ito, hindi ba? Sumandal ako sa kanyang malambot na buhok. Kararating lang niya mula sa pag-shoot ng poster, hindi pa natatanggal ang kanyang makeup. Kumuha ako ng tissue, ginamit ko ang makeup remover upang punasan siya hanggang sa dumaan sa kanyang noo. Mga mata, ilong. Kapag lumipas na ang panahong ito, magbabakasyon ako at maglalakbay tayo. Sabi mo dati gusto mong pumunta sa Paris. Kaya pupunta muna tayo sa Arc de Triomphe pagkatapos sa Seine River. Hindi ko alam kung bakit. Humingi ng pabulong si Lin Wanyu, may bahid ng panginginig. Saglit, inilapat niya ang kanyang mainit na palad sa aking pulso, idinikit ang kanyang mukha sa aking palad, marahang hinimas. Isang basa at madulas na bagay ang dumulas sa aking palad, pinabalik ako sa aking sarili. Bakit ka umiiyak? Gamit ang laylayan ng aking pajama, pinunasan ko ang kanyang mga luha. Akala ko hindi na kita mababalik. Humagulgol siya. Naaalala ko ang summer ng senior year high school, noong pumasa ako sa ideal na paaralan. Nang umuwi ako upang ibahagi ang balita, walang natuwa para sa akin. Tinanong ako ng aking ama sa hapagkainan. Mag-aaral ka sa malayo, hindi ka nababalik. Isasama kita, pero ikaw mismo ang pumunta. Sumama ang aking stepmother sa gilid. Sa paghamak nila sa akin, nakahanap sila ng pagkakaisa. Sa sandaling iyon, alam ko lang na walang nagmamahal sa akin sa mundong ito. Lumabas ako, pumunta sa bubong. Ang buwan noong gabing iyon ay parang karit ng kamatayan. Nang hindi namamalayan, iniunat ko ang aking paa. Gustong tapusin ang lahat. Ngunit hindi ako pinabayaan ng aking anghel na mahulog. Nahila ako sa isang mainit na yakap. Baliw ka ba? Unang beses kong makita si Lin Wanyu na ganito kagulo, kulubot ang damit. Gulo ang buhok dahil sa hangin. Sumigaw ako ng malakas, hindi mo ba narinig? Siya rin ang unang sumigaw. Hindi ako umiyak nang tanungin ako ng aking ama, hindi rin ako umiyak nang hamakin ako ng stepmother. Ngunit nang sumigaw si Lin Wanyu, nanginginig akong umiyak. Pasensya na. Talagang pasensya na. Mahigpit akong niyakap ni Lin Wanyu, hindi komportableng ibinaling ang kanyang ulo sa isang tabi. Hindi kita sinisisi. Natatakot ako na mag-isip ka ng masama. Kung ganoon sa natitirang buhay ko, wala nang magtuturo sa akin na monitor ng klase. Simula ngayon, maniningil na ako. CJ, susubukan kong magbayad. Noong araw na yon, biglang lumabas si Jiang Xui mula sa hagdanan. Nakita kaming magkayakap, tumakbo siya at sinipa si Lin Wanyu. Hindi ba sinabi mo na kapag gumawa ka ng cake para kay kuya, magiging masaya siya? Hindi dapat umiyak si kuya dahil mawawala ang swerte. Kahit papaano, noong gabing iyon, niyakap ni Lin Wanyu ang wasak kong pagkatao. Tapos na ang alaala. Hinintay kong matapos magtanggal ng makeup si Lin Wanyu. Pasensya na, humingi ako ng tawad kay Lin Wanyu. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Wala kang ginawang mali, baby. Ginaya niya ang tono ni Jiang Xui upang aliwin ako. Hindi ko sisisihin si kuya. Noong gabing iyon, iginiit ni Lin Wanyu na sumiksik sa akin matulog. Sa dilim, tinukoy niya ang aking nakatagong takot. Jiang Xiaobay, natatakot ka ba sa buhay may asawa natin? Medyo bumuti ang sitwasyon. Bumalik sa normal ang araw-araw at bumalik din kami sa dati naming estado, madalas magkahiwalay. Ang tanging pagkakaiba ay, dati kapag nagpapahinga si Lin Wanyu sa set, umuwi siya sa kanyang bahay. Ngayon, umuwi siya sa bahay ko. Tumingin ako sa maraming bagay sa bahay, mula isa naging magkapares. Bigla kong naalala, tila hindi pa ako tumugon sa opisyal na anunsyo ni Lin Wanyu sa Weibo, kaya naglabas ako ng bagong likha. Iginuhit ko ang eksena kung saan tinatanggal ko ang makeup ni Lin Wanyu gamit ang tissue. Sa buong larawan, si Lin Wanyu lamang ang may kulay. Aba, nasasabik ako. Kailan magli-livestream ang streamer? Streamer, hi, fan. Binabasa ko ang mga komento ng netizens sa ilalim ng aking bagong likha. Samantala, kay Lin Wanyu, halos kaagad niyang nirepost ang aking Weibo at nagdagdag ng heart emoji. Nakita ko. Napakaganda. Ang galing mo. Lumitaw ang mensaheng ipinadala niya. Anong ginagawa mo? Sumagot ako, nagpapahinga. Malapit nang mag-wire act. Mag-ingat ka, baby. CJ, magpahinga ka rin. Pagkatapos nyon, hindi na nagparamdam si Lin Wanyu sa akin. Muling bumalik ako sa trabaho. Makalipas ang 3 oras, may natanggap akong tawag. Si Zhang Jie, umiiyak sa telepono, sinabing si Lin Wanyu ay nahulog mula sa wire habang nagpe-film. Nasa ospital na siya, hindi pa rin ligtas sa panganib. Sumakay ako ng taxi. Nagmamadaling pumunta sa address na ipinadala ni Zhang Jie. Umuulan ng mahina sa labas ng bintana, sunod-sunod na pumapatak ang ulan sa salamin. Tulad ng magulong tibok ng puso ko. Pagdating ko sa ospital, sa labas ng silid ni Lin Wanyu, maraming tao na ang nagkumpulan.
Gusto kong sumiksik, ngunit hinarang ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Isang mababang boses ng lalaki ang nagsalita. Ang nagsalita ay ang bidang lalaki ng pelikula. Si Wang Fugi. Alam mo ba kung gaano katagal nang nakahiga si Lin Wanyu sa loob? Tiningnan ako ni Wang Fugi mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Kapag kailangan mo siya, tinatawagan mo siya. Kapag hindi mo siya kailangan, itinatapon mo siya. Ano ba ang tingin mo sa kanya? Isang kasangkapan para kumita ng pera at makakuha ng atensyon. Napansin ko sa sulok, may nagtaas ng cellphone. Umurong ako ng isang hakbang. Ang lens ng cellphone na iyon ay umikot patungo sa akin. Kinukuha nila ako at si Wang Fugi. Kapag nailabas na ang pelikula, mag-iingay kayo ni Lin Wanyu. At bakit, habang nasa ospital siya, sumisigaw siya ng malakas. Walang doktor o nurse na pumipigil. Hindi ako pinansin ni Wang Fugi, lumingon siya sa lens na yon. Nagkunwaring naaawa, pinunasan pa ang pisngi na walang luha. Paggising niya, at malaman na ikaw ang huling dumating, tiyak na lalamig ang puso niya. Hindi ba't dumating na ako? Tumigil ka sa kagagahan. Itinulak ko siya at pumasok sa loob. Buwisit, inis na ako. At makakasalubong pa ang plastik na lalaking ito. Nasaan ang pamilya? Lumabas ang nurse mula sa silid operasyon. Nagtanong. Isang saglit, tahimik ang koridor. Sa karaniwang serye, kapag nagtatanong ang doktor ng ganyan, may masamang mangyayari. Wala bang pamilya? Si Zhang Jai ay nagmamadaling lumapit para magpaliwanag. Kakagaling lang namin sa set. Biglaan, hindi pa kami nakaabiso. Ako ang friend niya, pwede ba? Pinutol ko ang sasabihin ni Zhang Jai, nagtanong sa nurse. Tulad ng sinabi ni Wang Fugi. Kung may mangyaring hindi inaasahan, at walang kapamilyang kasama, naranasan ko na ang pakiramdam na yon. Hindi ko gusto na maranasan din ng taong mahal ko yon. 9 na taon na kaming magkasama. Wala nang ibang taong papasok sa puso ko. Natigilan ang nurse. Siyempre, pwede. Gising na ang pasyente. Maya-maya, ilalabas siya, diretso sa kabilang silid para obserbahan. May maiiwan lang na magbantay magdamag. Bali ang binti ni Lin Wanyu nakagips. Sabi ng doktor, abuti ng 3 buwan bago gumaling. Napahinto ang pag-shoot ng pelikula niya. Ang plano naming bakasyon, sira rin. Xiao Bai. Pasensya na. Humingi ng tawad si Lin Wanyu habang umiinom ng lugaw. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang bakasyon. Para na ring nagbakasyon tayo sa ospital. Natigilan ako dahil mukhang malungkot talaga si Lin Wanyu. Ang mga matang dati may liwanag, ngayon nakayuko, walang ningning. Ang bakasyon ay para sa dalawa. Ngayon, dalawa rin tayo, maliban lang sa lugar na medyo iba. Pareho lang ang lahat. Inalo ko siya. Anong petsa ngayon? Tanong ni Lin Wanyu sa akin. Ika-7 ng Hulyo. Bumuntong hininga siya. Hinugot mula sa bulsa ng damit ang isang maliit na kahon. Inihanda ko na sana. Nag-book na ako ng venue. Handa na akong manligaw sa iyo ngayong araw. Bahagyang itinaas ni Lin Wanyu ang. Tingnan mo, baldado na ako, hindi na makatayo. Isinuli ko ang maliit na kahon sa kanyang mga bisig. Hintayin na lang natin gumaling ka. Ngunit tumanggi si Lin Wanyu, hinawakan ang kamay ko at sinubukang isuot ang singsing. Hindi na makapaghintay. Nakita ko na ang video. May umiyak bago ang operasyon. Sinasabing ako ang fiant. Biglang namula ang pisngi ko. Saan mo nakita? Bahagya ko siyang pinadyak, nagpanggap siyang nasaktan. Binuksan ang cellphone, itinuro ang trending topic. Ngayon, buong internet ay pinupuri ako bilang mabuting bayaw. Kaya kong sampalin ang plastik na lalaki, kaya kong magtrabaho. At kaya ko ring alagaan ang may sakit. Kagabi ang team ni Wang Fugi. Hindi ko alam kung sinong netizen ang naglabas ng kumpletong video ng sisi na may tunog. Sa Shea, isang lalaking nakaitim na damit ang may hawak na cellphone na nagre-record. At ang video ng sihi na ito. Nakuha pa ang huling bahagi. Sa katahimikan, ang sinabi kong ako ang fiance niya. Umaalinggaw sa katahimikan. Isang simpleng pangungusap, nagpahayag ng relasyon naming dalawa ni Lin Wanyu. Naglagay ng hindi mabuburang tatak sa pagitan namin. Ang kahulugan ng kasal ay hindi pagpabigat sa isa't isa, kundi pagbibigay ng lakas ng loob sa isa't isa sa buhay. Marahil sa ilang paraan, matagal na kaming kasal ni Lin Wanyu, ang kulang lang sa amin ay isang piraso ng papel na magpapatunay ng aming relasyon. Ang kanyang halik ay seryoso at marangal na bumagsak, huminto sa singsing na isinuot niya sa aking daliring singsing. Sumagot ka sa akin, pakiusap, alam kong biglaan ito. Ngunit ang unang pagkikita namin ay noong ika-0 ng Hulyo, iyon ang unang pagkakataon na pumunta ka sa bahay namin para ibigay ang takdang aralin. Dahil sa araw na yon nagkaroon kami ng pagkakataong magkakilala. Alam kong natatakot ka sa buhay may asawa dahil kay tito at tita. Pero wala akong pakialam, kaya kitang hintayin gamit ang lahat ng oras ko, basta't umuwi ka. Narito ako palagi. Kung hindi magiging kanlungan mo ang dati mong tahanan laban sa unos. Gumawa na lang tayo ng bago, sana sa bagong kanlungan ay walang unos, laging bahaghari. Ito ay isang daungan, hindi na ako maglalakbay upang maghanap, tatayo lang ako rito at hihintayin ka.
Mahal kita rito magpakailanman. Matapos makalabas si Lin Wanyu sa ospital, formal siyang lumipat sa bahay ko. Dakilang artista, lumipat ka mula sa mansyon papunta sa maliit kong apartment, pasensya na. Tinapik ko siya sa balikat at nagbiro, sa tingin ko rin. Tumingin si Lin Wanyu sa pamilyar na paligid. Ibaba niya ang maskara at sombrero, pero dito ka nasanay, hintay muna tayo ng ilang sandali. Lilipat tayo sa bahay ko. Kumuha siya ng mga litrato ng disenyo at dekorasyon ng silid gamit ang cellphone. Hindi ko ito pinansin noong una, hanggang sa lumipat ako sa kanyang bagong villa, at nakita ko na ang master bedroom ay may parehong dekorasyon. Parang ginaya lang. Nang gabing iyon, sinundo ako ni Lin Wanyu pauwi ng gabi na. Dumiretso siya sa villa na kanyang pinaayos. Parang mali ang direksyon. Turo ko sa iya. Bahagyang umiti si Lin Wanyu, sandali, pupunta muna tayo sa isang lugar. Hindi nakaon ang ilaw sa loob, ang liwanag ng buwan ay pumasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa sahig sa aming paanan. Hinawakan ni Lin Wanyu ang kamay ko at inakay ako sa silid na inihanda na, hindi ka sanay lumipat. Ang pagbabago ng kapaligiran ay bago sayo. Nakita ko muli ang kanyang mga magulang. Nang makita ako ni tita. Pabulong niyang sinabi kay Lin Wanyu, ang babaeng ito, sa wakas ay dinala mo na ang lalaki. Masyadong malakas ang bulong nila. Narinig ko lahat, ma, huwag mo kaming pilitin magpakasal. Tiningnan siya ni tita. Bahala kayo, wala akong pakialam. Lumapit si tita at hinawakan ang kamay ko, Xiaobay ah. Xiaobay. 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 Xiaobay, lumapit at hinawakan ang kamay ko, Xiaobay ah. Sinabi sa akin ni Wanyu ang mga paborito mong pagkain, lahat ng ito ay paborito mo, kumain ka ng marami bago umalis. Nagtataka akong tumingin kay Lin Wanyu. Inabot niya ang kamay, kumuha ng dalandan at umupo sa sofa. Dati niyang tinanong kung sino ang nobyo ko, sinabi ko na ikaw ang monitor na nagtuturo sa akin. Nang sabihin ko sa kanya ang lahat, naawa siya, at sinabing babawiin niya lahat ng nawala sa iyo. Ganyan ang nanay ko, mahal niya ang sinumang gusto niya. Mahal ba ako ni tita? Natigilan si Lin Wanyu, inihagi sa akin ang binalatang dalandan, sa totoo lang. Mahal ka ng buong pamilya namin. Ang aking takip silim, ang ulap ay nagkulay ng malambot na rosas. Parang strawberry-flavored cotton candy, binabaha ako sa isang selyadong garapon ng asukal. Nang malapit na akong pumikit. At pakasalan si Lin Wanyu, biglang lumitaw ang tatay ni Lin Wanyu. Sino ang nagsabing gusto manood ng bituin? Ay, may dalang teleskopyo ang tatay ni Lin Wanyu. Nahiya siyang kumaway, nakapang-abala, ituloy niyo lang. Ituloy. Agad kong ibinaba ang ulo at sa isip ay bumulong. Ang kagandahan ay nagpapabulag, ang kagandahan ay nagpapabulag. Dati mo bang sinabing gusto mong manood ng bituin? Tinulak ako ni Lin Wanyu, bumili ng bagong astronomical telescope si tatay. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Inayos ni Tito ang gamit para sa amin. Hindi ako nakakita ng bituin, ang buwan lang. Ang buwan noon ay hindi kurbado, wala itong matalas na kawit, ang gabi ay nagpapakita ng walang kapantay na lambot nito. Iyon ang walang hanggang liwanag nito. Ang buwan pala ay maaaring maging ganito kalambot. Naisip ko. Tama, parang hindi naman malamig na yung taglamig, di ba, Wanyu? Bumaba ka muna, sasabihin ko kay Xiaobay ang ilang bagay. Sabi ni Tito sa tabi. Tumango si Lin Wanyu. Nang lumingon ako, nakatayo siya sa kabilang bahagi ng pinto. Alam naming dalawa ni nanay ang iyong pinagdaanang kapaligiran mula pagkabata. Wala kaming nakikitang masama sayo. May isang bagay lang. Naisip ko sa sarili ko, noong panahong kami ni Lin Wanyu ay magkasintahan. Hindi ko sinabi sa aking mga magulang, kahit nasabihin ko para sa akin. Wala itong magiging epekto sa kanila. Ngunit si Lin Wanyu ay iba. Siya ay isang best actress. Isang pampublikong tao. Ang kanyang buhay ay maayos at masaya. Kung ang pag-aasawa ay maging pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, kahit na magdiborsyo, ito ay mananatiling mansa na hindi mabubura. Pareho naming gusto na mahalin mo ang iyong sarili ng higit pa, maging mas tiwala. Tapik ni Tio sa aking balikat. Ipinanganak ka sa putik, nagsikap kang lumaki, matatag at mabait. Tinalo mo na ang maraming tao. Hindi natin mapipili ang ating mga magulang at kapanganakan, puro swerte lang. Ngunit ang hindi magandang kapalaran ay hindi mo kasalanan. Bawat bata ay dapat mahalin, ngunit may mga taong hindi marunong magmahal. Tiningnan ko si Lin Wanyu sa harap ko at mumiti. Alam ko kung bakit siya laging nagniningning at matatag. Ang kanyang kakayahang umunawa ay tila natural dahil ganoon ang kanyang mga magulang. Salamat. Tio, huwag magpasalamat. Tawagan mo siya para samahan ka ulit manood ng replay. Sa pangalawang pagkakataon, nakita ko ang mga bituin sa kalangitan. Nagkalat sila sa ilalim ng itim na tabing ng gabi. Sa wakas, tumama rin sila sa akin. Paglabas namin mula sa bahay ni Lin Wanyu, naglakad ulit kami sa pamilyar na kalye. Wanyu, gusto mo bang pumunta sa bahay ko? Tanong ko sa kanya. Tiningnan ako ni Lin Wanyu. Sigurado ka ba? Hindi tama na pumunta tayo ngayon nang walang dala.
Kukuha ako sa bahay ko. Habang nagsasalita, si Lin Wanyu ay nagsimulang maglakad ng pilay-pilay. Nakita kong nakakatawa. Okay lang, may prutasan malapit sa bahay namin. Bibili tayo ng basket ng prutas. Hindi pwede yon. Umiling si Lin Wanyu. Bukas na lang. Maghahanda ako. Hindi nagmamatter sa amin ang mga ganyan. Napabuntong hininga ako. Kahit na wala kang dalhin. Hindi sila magsasabi ng kahit ano. Si Jiang Xui lang ang magsasalita ng kaunti. Alam na ng aking ama at madrasta ang balita. Hindi sila magsasabi ng kahit ano. Sa buhay nila, naaalala lang nila ako kapag gusto nilang maglabas ng sama ng loob. Ang mga ganitong kasiyahan, hindi nila nararamdaman kasama ko. Hindi mo ba alam yon noong high school? Si Yao Bai, niyakap ako ni Lin Wanyu. Ako ang magmamahal sa iyo para sa kanila. Kaya huwag malungkot. Sa huli, basket ng prutas lang ang binili naming dalawa ni Lin Wanyu. Nagpumilit si Lin Wanyu na pumunta sa katabing supermarket at bumili ng ilang sigarilyo at alak. Noong kumatok ako, si Jiang Xui ang nagbukas ng pinto. Hoy, bakit kayo magkasamang pumunta? Nang malaman ang dahilan, umupo si Jiang Xui sa tapat ni Lin Wanyu na parabang titigan siya. Ang aking ama ay nakipag-usap ng basta-basta kay Lin Wanyu. Kailan kayo nagkakilala? Noong high school. Ang nanay mo at ako ay nagkakilala rin noong high school. Naisip ko sa sarili ko, hindi na kailangang sumpain pa. Ang galing naman. Sinamaan ako ng tingin ng aking madrasta sa aking ama, parang mag-aaway na. Biglang sinabi ni Jiang Xui, Nanay, mayroon ba tayong ume? Hinanap ng madrasta ang yume. At least may isip ang madrasta, hindi siya kailanman. Nagbubunto ng walang dahilan na galit sa kanyang sariling anak. Tiningnan ko si Jiang Xui. At palihim siyang nag-thumbs up sa akin. Isinama ako ni Jiang Xui at Lin Wanyu sa labas. Lagi pa ba silang nag-aaway kamakailan? Tumango si Jiang Xui. Pero mas kaunti na kaysa dati. Dahil mahina ako sa pag-aaral. Mas nakatuon sila sa pag-check ng aking takdang aralin, kaya bihira na silang mag-away. Napangiti ako ng mapait. Mula elementarya hanggang high school, walang naging interesado sa aking takdang aralin. Mahal ka nila. Dahil sila ang iyong mga magulang. Kuya, kailan ka babalik ulit? Tanong ni Jiang Xui. Tumingin ako sa malayo, kay Lin Wanyu na naghihintay sa kotse. Mahinang sabi ko, kung may oras, babalik ako. Kagabi noong bumisita kami sa mga magulang, kinunan kami ng litrato ng mga paparazzi. Sa wakas nalaman ko kung bakit ayaw ni Lin Wanyu na lumabas ako noong una kaming nag-anunsyo. Ang anggulo ng paparazzi ay taga sa puno pero malinaw pa rin ang mga litrato. Sa litrato, si Lin Wanyu ay naglalakad ng pilay-pilay. Ang mga masisipag na netizens ay nag-edit pa ng litrato ni Lin Wanyu na may caption na sobrang saya kaya napilay-pilay ang lakad. Ang aking mga mensahe sa Weibo ay naging mula sa karamihang pagpupumilit na mag-drawing ay naging kailan ka magpapakasal, streamer. Pagkatapos ng kasal, pareho pa ba ang dalas ng pag-update? May pagkakataon bang mag-drawing ito bilang comics? Yung comics na yon, iniisip ko nga iyon kaya nakipag-ugnayan ako sa editor para subukang gawing kaakit-akit ang kwento naming dalawa ni Lin Wanyu. Iguhit bilang comics. Ibinigay ko sa iyo ang tagumpay, itinulak mo ako palapit. Noong unang paglabas ko, sumikat agad ito sa buong internet. Mayroon pang entertainment company na gustong bilhin ang karapatan ko para gawing pelikula. Hanggang makita ko ang kasosyo, nakaupo si Sister Zhang sa kabila, umiinom ng tsa. Hindi ako pinayagan ni Lin Wanyu na umorder ng alak. Ngumiti ang boss sa kabila, dati pala tayong magkakilala, kaya mas madali ang samahan. Nakaupo si Lin Wanyu sa tabi ko, pabulong na sinabi, bakit ang mahal ng karapatan mo? Ginastos ko ang sahod ko sa ilang taon. Hindi ko maintindihan, inalis ko siya, bakit mo naman binili? Ngayon, pumasok sa harap, lumabas sa likod, wala kaming kita. Pumikit si Lin Wanyu. Ikaw ang iginuhit ko, papayag ba akong iba ang gaganap sa akin? Ano ba ang iniisip mo? Sa ika-negatibo 1-0 ng Hulyo, magpapalabas ang pelikula ng bida, malaki ang kita. Sabi ng netizens, isang tiket ng pelikula ang iaambag. Para bang abuloy ko sa inyo? Noong araw ng pagpapalabas, pumunta kami ni Lin Wanyu sa Civil Affairs Bureau. Kumuha ng marriage certificate. Nag-post kami sa Weibo, pero may isang picture ang post ni Lin Wanyu. Nag-post siya ng larawan ng marriage certificate, may 4 na salita, asawa ni Jai Liu Li. Dumating ang aming bakasyon, hindi na ito holiday, kundi honeymoon. Pinuntahan namin ang lahat ng lungsod na gusto naming puntahan, bumili pa kami ng world map at minarkahan ito. Pumili ng susunod na destinasyon. Kailan mo talaga ako nagustuhan, Lin Wanyu? Habang nagluluto ako, tinanong ko siya. Natigilan si Lin Wanyu, umiti ako at sinabi. Noon pa man, may kinuha akong isang papel, gaganap ako bilang isang batang hindi masaya ngunit matapang. Pero hindi ko mahanap ang pakiramdam na yon hanggang noong nagtuturo ako sayo. Noong araw na yon, nabasag ng nanay ko ang isang mangkok. Gusto mong kunin para sa nanay ko ang mga piraso sa sahig. Noong narinig ito ng tatay ko at lumapit, automatiko kang pumwesto sa harap ng nanay ko.
Noong oras na yon, gusto kong malaman kung ano ang buhay mo. Ano ang dahilan kung bakit sa edad na 18 ay may ganoon kang kilos? Iyon ang simula ng pag-ibig. Pagkatapos, nakita kita ng maraming beses na nagkawatak-watak. Pero bawat piraso mo ay sumasalamin sa iba't ibang liwanag na nakatago sa iyo. Matatag, malambing, matyaga. Noong oras na yon, naisip ko, sana hindi ka na masira pa. Dapat kang maging perpekto at gwapo. Sumapit ang sikat ng araw sa tabi ni Linwanyo. Sa paglubog ng araw, hinawakan niya ang kamay ko. Nagtagpo ang aming mga singsing sa singsing na daliri. Nagtagpo ang mga anino sa liwanag. Ganyan kami magkahawak hanggang sa mga bundok at paglubog ng araw. Salamat sa paghawak sa kasalukuyan.